รายการต่อไปนี้ Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan ตัวละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ na hindi angkop sa mga bata. Good morning, pamilya! Kumusta na kayo? Long time na hindi ko na kayo nakita. Sorry, hindi na ako nakapag-indoor kasi nasimulan ko na maglinis dito sa kwarto ko kasi sa sobrang busy ko sa trabaho, halos hindi ko na kadalasan nagkakaroon ng time na maglinis sa kwarto ko. And dahil Sunday ngayon, naisipan kong linisin yung kwarto ko. Lalo na for, hindi lang para malinis yung kwarto ko, pero for health reasons na rin kasi kakagaling ko lang sa sakit, kakagaling ko lang sa hospital, and medyo high yung allergies ko, lalo na sa alikabok, tapos may asthma pa ako. Kaya kapilitan, linis-linis kwarto para iwas na rin sa alikabok na nai-inhale, di ba? Ayun, katatapos ko lang linisin yung electric fan namin kanina, hinugasan ko na yung kuan, mamaya ayusin ko. Pero kung titingnan nyo, grabe, ang kalat ng kwarto ko. Sobra kasi nawawalan na talaga ako ng time, lalo na busy ako sa trabaho. Comment down below kung nakaka-relate ka, yung tipong sa sobrang busy mo na sa trabaho, wala ka ng oras para linisin yung kwarto mo. Hindi na tayo magtatagal, magsisimula na tayo ulit maglinis. Nagpahinga lang ako konti kasi napagod ako kakabuhat ng mga higaan ng bibigat. Let's go! At ayun na nga, natapos ko yung part na to. Konting ayos na lang, pero at least na walisan ko na konti. Yung gagawin ko na lang is itong part dito, which is sobrang mabigat kasi marami pa to. Pero pahinga muna saglit, tapos kakain, tapos mamayang hapon itutuloy na naman. Katatapos ko lang mag-lunch, and so far, magpapahinga lang ako konti, then itutuloy ko. Ang hirap talagang buhatin, pero nawalis ko na dyan sa ilalim. Nang next gagawin ko is yung mga gamit na naaayusin ko para mas organized siya. Kailangan ko rin siguro ipalinis yung aircon kasi medyo malikabok na. At lalo summer na, parating na ang summer, kailangan nang gamitin yung aircon. Yup, kapag summer yun lang ang time na ginagamit ko yung aircon sa gabi kasi sobrang init dito. Pero kapag malamig yung panahon, katulad ng mga bare months, ganon, hindi ko siya ginagamit kasi grabe yung lamig naman kapag umagan, madaling araw dito sa tuwing bare months. Time update, it is now, I am so tired o'clock. Pero, tapos na ako magwalis ng floor and nag-vacuum ng konti. Ngayon, aayusin ko na lang yung mga gamit. Nag-organize ako kung ano yung itatapon at yung mga maiiwan. Then, after that, i-steam ko yung mga cortina para matanggal yung amoy alikabok.
maglinis at magligpit ng mga gamit. Ngayon, magtutupi na ako ng mga damit at ilalagay sa bawat case ng drawer. Tapos, natatapos na rin ako. Siguro mamaya magro-room tour na rin ako. Sorted out some of my brother's dolls. And I'm going to sort out, some of my clothes now. Yep, this is one heavy pile. At sa wakas, gabi na, and kahit papano, hindi man perfect, nakatapos rin ako na maglinis ng kwarto. Diyos ko. At ngayon, sisimulan ko na ang aking mini room tour. Hindi pa to yung main tour, pero parang konting silip na dito sa kwarto ko. Kung titignan nyo, hagdan sa baba, may mga boxes kasi bodega na dyan sa baba. Kasi itong kwarto ko, hindi ito parte ng main house ni tita. Ito ay parte ng garahe. So sa baba, paglabas mo, garahe na dyan. Doon nakapark yung sasakyan. Siyempre, pag akyat mo mula sa bodega, nandito na tayo sa kwarto ko. Now, sisimulan natin sa view ng aking bintana. Ito ang aking bintana. Pagbukas nyo sa labas, tuwing umaga, kapag sobrang init, pagbukas nyo dito sa bintana, papasok yung hangin galing sa bukid. Kasi doon sa labas, yung kapitbahay namin may bukid siya. Tapos ang presko ng hangin tuwing umaga hanggang hapon. Tapos makikita nyo dito, ito yung mga essential na sinusuot ko sa work na mga damit na kapag pumapasok ako sa trabaho, nakaayos na sila dito, ready na para pag nakabihis na ako, agad pasok na, di ba? Of course, meron kaming trash can, pagtapon ng mga basura kasi kailangan i-maintain na malinis yung kwarto. And nandito yung drawer namin, yung aparador namin. Nandito yung mga essentials ng kapatid ko, tapos yung mga damit. Yung mga damit ko nandito, yung mga damit ko, tuping-tupi na. Huwag nyo lang pansinin yung butas dyan, pero ito yung ating CR. So kabog, dapat sa room natin may sarili tayong CR. Ayan. Malinis na malinis kasi kakalinis lang ng kapatid ko dito sa banyo namin. Tapos ito yung shower namin na may heater. Kasi ang lamig tuwing umaga kaya perfect ang may heater, di ba? Siguro nagtataka kayo anong purpose nito. Siyempre, kapag may kasama ka tapos kakatapos mo lang maligo dito sa banyo, siyempre, pag nagbibihis ka, nandito yung mga damit nyo dito sa drawer, ito, gawin nyo lang pangtakpan. So that habang nagbibihis kayo, may konting privacy kayo, di ba? Tapos may upuan kami dito para if may bisita, may pag-uupuhan siya. Tapos nandito yung mga essentials ko, yung mga pabango ko, mga mouthwash ko, salamin. Basta nandyan. Tapos always be prayerful sa mga Katoliko. Ito ang aking rosary. Tapos ito ang aming humidifier. Hindi ko sinaksak ngayon kasi kailangan ko pang palitan yung nasa loob na tubig. Pero ito yung aming humidifier. Ngayon, ito ang aming master bed. Dito natutulog ngayon yung kapatid ko kasi dati ako yung natutulog dito nung mag-isa pa ako dito, pero nung lumipat yung kapatid ko dito siya natutulog. Tapos itong higaan na to, dito ako nakahiga ngayon, papalitan ko pa yung bedsheets niya kasi ito dapat ay higaan para sa bisita if ever may visitors ako. May mga dadalaw, dito sila matutulog. Tapos dito naman, syempre kasya na yung siguro 3 dito sa master bed ko. At dito sa tabi ng electric fan ko, nandito yung sofa namin. Itong sofa, dito ko muna nilagay yung mga bag namin kasi wala naman kami masyadong bisita dito. Pero kapag may mga bisita kami, ilalagay lang namin yung mga bag namin sa gilid para may pag-upuan sila na sofa. At ang aming aircon, nakauna siya ngayon kasi mainit siya ngayon. Pero kapag taglamig, hindi namin masyado ginagamit yung aircon na yan kasi mahal ang kuryente. Kaya may electric fan kami dito. Tapos, dito naman, nakatakip ng malaking kortina, ay ang aming balcony. Nakasara siya ngayon kasi papasok yung mga lamok. Pero, pag umaga, pwede natin siyang buksan. Sliding door siya. Ayan. Nandito yung balkonahe namin. Tapos dito, madilim na sa labas. Dito na yung gate namin. Yan yung gate namin. Tapos yan na yung kalsada. Ayan. Medyo madilim ngayon, pero tuwing umaga, maganda kasi may nakikita mo dyan, may view ng mga bundok. Tapos yan, may sasakyan.
need ko pa linisin dito kasi madumi pa. May mga sofa rin dito pero na maraming madumi na yan, hindi ko pa nalinisan. Para sa mga bisita kung gusto namin magtambay dito sa balkonahe, magkwentuhan, maganda yan. Yan, pero kailangan ko pang linisin. Oh, yan. Ito na ang aking kwarto. So kung nakikita mo dito sa baba, yan yung garahe. Wala yung kotse ngayon kasi lumabas yung kapatid ko. Siya yung nagmamaneho ng kotse. Tapos, kung masilip mo nyo dyan, dito na yung main house ni tita. So bale hiwala yung kwarto ko sa main house ni tita. At ito nagtatapos ang aking vlog na paglinis dito sa aking munting kwarto. I hope na enjoy nyo yung konting dalaw dito sa kwarto ko. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell for updates. Pasensyahan nyo na at medyo pagod na ako kasi kanina pa umaga ako naglilinis dito. Diyos ko. Bye!